Workers Welfare Assistance Program, the Repatriation Program, and the Reintegration Program. Yan pong lahat ay dinidiscuss ko sa aking podcast. Live podcast. Sino po ang nakikinig at nagpa-make up pag nagpo-podcast na? So I have my podcast this coming Wednesday, July 10. And my topic is about the Reintegration Program. Tama tayo, no? Yan, okay? At doon, i-discuss ko kung ano yung mga pwede nating applyan sa Pilipinas. So, kapag may mga tanong kayo, habang kayo ay nagluluto ng merienda, kaya alas 4 yan, makinig kayo. Tapos sabihan niyo si Madam, Madam, you listen! Para dalawa kayo ni Madam. Tapos, every now and then, interpret niyo sa kanya. E Tagalog yung aking podcast. But anyhow, I am inviting each and every one of you to follow every Wednesday po, every other week, yung ating live podcast para mas maintindihan nyo. Because you know, pag hindi ninyo naiintindihan ang mga bagay, yun yung magti-trigger sa inyo para palagi kayong magreklamo. No? Bakit ito ba? Isip ko, bakit ba ito siya panay ang reklamo? Lahat na lang ng gagawin mo, nagre-reklamo siya. Why? Dahil hindi niya naiintindihan. No, pag naintindihan niya, mas mami-minimize. No, halimbawa, yung mga bashers natin, 100 sila. O, mabawas-bawasan yan. Magiging 92 na lang. Sa sunod, 90 na lang. At least nabawasan dalawa. Okay? So, ibig sabihin, we really have to discuss and explain. Yung effort po na yun ay talagang additional job for me. No, I really have to walk extra mile because I wanted everyone to understand that the government is there para tumulong. Maaaring, sabi nga nila sa akin, wala naman pong pakinabang yung OWA. Marami kaming mga bashers doon. Binabasa ko, tuwa ako magbasa ng bashers. Wala naman pong pakinabang nila ng OWA simula nang dumating ako sa Hong Kong. Ilang taon na ako dito. Wala naman pong naibigay sa akin ng OWA. Tama. Pwede. Kasi maaaring hindi mo alam o hindi mo kailangan. No? You have to know. Walang pakialam. Or wala namang kami pakialam niya sa gobyerno. Suwit-suwit ang mga tao dyan. No? Pag-akyat pa lang namin, parang tinatarayan na kami. No? Nagagalit na. Tanong ka pa lang, nagasinghal na. That may be true. No? Hindi ko naman siya pwedeng masabi na 100% true. Yes, ma'am? Participant? No! I know. So, ayaw mo talaga umuwi pa for good. May college pa. May college pa, no? Because you have your purpose while you're here. So, yun yung may panasan o i-avail. Yeah. Huwag mo na ngayon. At saka hindi talaga tama. Okay? So, meron tayong disability and dismemberment. Ito po yung mga OFWs na nagkaroon ng disability. Ano ibig sabihin ng disability? Wala nang kakayahan magtrabaho. Kasi disabled na siya. Okay? Now, ma'am, yung mga nandun sa hospital ngayon na pagkarami-rami na nila, ma'am, covered ba ng disability assistance? Yung may mga sakit? Tawag doon. So, covered ba sila? Apo. Yes. Lakas talaga ng yes ni ate. No? Hindi po covered kapag hindi accident-related. Ang disability at dismemberment ay para lamang sa nagkasakit or injuries sustained due to accident. Halimbawa, yung mga nabangga dyan ng mga bus, naputulan ng paa, ng mga daliri habang nag-slice ng mga inuutos ni Madam. Meron po siyang certain impediment grade na pwede po kayong mag-apply for disability and dismemberment. Ma'am, ibig sabihin, ma'am, dapat wala na talaga kaming trabaho. No! Because meron tayong tinatawag na partial disability at saka total disability. Ma'am, paano yung na-stroke, ma'am? Hindi po sila kasama kasi maliban na lang. Pero ma'am, natumba naman yun. Parang na-accidente din, di ba? Pero ang tinitingnan, ano ang unang nangyari bago na-stroke. Okay? Na-stroke mo na siya bago siya natumba. Pero yung mga nahulog, fall from high place, yan yung mga accident related.
Pero yung mga aksidenteng nagka-jowa, hindi po kasama yun. Ha? Wala kasama ang love life sa disability. Okay? So, ito po. Ang ating pong benefits is from 50,000 up to 100,000 depende po sa impediment grade na ibibigay ng doktor. Sila ang mag-a-assign. Wala, buyag. No? Huwag mo na ngayon. Okay? Magkabulay ka, huwag lang tayo aabuloy. Pero, pwede po ninyong ma-disseminate ang information. Baka meron kayong mga kaibigan, kakilala, na ang OWA po ay merong death benefits. Up to 100,000 para doon sa namatay due to natural cause. For instance, nagkasakit, kasama na po dito yung mga nagsisuicide. Nalunod is an accident. That is a 220,000. 100 in case of death due to natural, 200,000 in case of accident. Nalunod, nabangga, road traffic accidents, lahat po niyan ay tinicheck natin kung ano ang nagiging cause of death. So meron din pong 20,000 para po ito sa funeral expense. Ay, yung nagpakamatay, may No? Kaya nga pinapaliwanag ko sa iyo yung 5 jury ng disability dapat OWA active member yan. And from the time of death. Halimbawa, ma'am, paano kapitbahay namin, ma'am, 1 year na, hindi naman niya alam na may programa ang OWA ng death. Ma'am, wala pa kayo may tutulong sa kanila? Kung nandito pa sa Hong Kong, tama, wala pa kami may tutulong. Kasi it's still the responsibility of the employer. Yes. Nakalagay yan sa kontrata niya. Pero ma'am ako, 3 times ako na opera, pero hindi ako binayaran ng ano. Kasi hindi ako covered ng sa yung kinuha nilang insurance. Yes, kahit hindi ka cover doon, pero meron pang other way. Kasi pwede kang magdulog sa social department nila dito para malibre lahat ng Opo. mga fund mo, mga medical expense mo. Ngayon, kung meron kang mga nangyaring mga operations sa'yo, meron tayong sa OWA na Welfare Assistance Program under Medical Assistance. Yan po ay 20,000 pesos. Kailangan ipakita mo lang yung iyong medical Pwede ko certificate. ba mahabol? Depende sa taon. 2018, 19. Ma'am, sobrang tagal na. Kaya wala ko tinalaman. Opo. Oh, ngayon yan kasi niya. Kaya nga sinasabi nila wala namang kwenta yung OWA nga, wala kaming pakinabang dyan. Gaya ng nasabi ko dahil Walang alam. hindi nyo alam or hindi ninyo kailangan. So kailangan ngayon, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari bukas. No? Oo. Lamang ang taong may alam. Yes, may No? You can speak out because you know. Yung ngayon, kung meron kayong mga agam-agam, parang hindi masyado klaro sa inyo, you can come and ask. Kasi kami mga taga-OWA ay very accommodating. Kasi pinupuntahan ko nga yung mga tao dyan sa mga nasa bridge, yung dyan sa mga subway, yung dyan sa mga kung ano-ano dyan. Pinupuntahan ko, pinipilit ko silang makinig. Ayaw nilang makinig. Kapag alam nila na makikinig o may sasabihin ka, ayaw nilang magsabi. O ayaw nilang sabihin Ayain ang mo gusto tong- nila. Oo, pero tongit daw. Baka, marunong pa naman ako magtongit. Okay? Sabi ko na lang, sige lang, darating ang panahon, Yes. pupunta kayo. lalapit din tayo. Lalapit din kayo. Okay? Doon nagkasakit ang worker with active OWA membership. Pwede pong i-cover ng OWA ang 50,000 para sa medical year. After ng bawas, meron pa tayong PhilHealth, meron pa tayong PWD, meron pa Office ni Mayor, Office ni Governor, Office ni Congress, meron pa yata tayong dumating ng hindi po pwede. Dapat act in PhilHealth. Now, sa Philippines, meron na tayong PhilHealth na emergency PhilHealth. Pwede na kayong mag-enroll through your barangay. Alam niyo po ba na napakarami ng sistema sa Pilipinas na nabago na? No? Meron na tayong office ni governor, ni mayor, Yes. ni congressman, may malasakit center, 0 billion. Yes, ma'am.
nagbibigay na rin sila ng up to 50,000 to 100,000 financial assistance na mga naka-confine sa private hospitals. Yes. Kahit sa Davao Doc, nagsakit sa private hospitals, pwede ng up to 0 billion. Paano hindi ninyo na-avail? Dahil hindi nyo alam at hindi nyo pa kailangan. Okay? So ito, yung mga dreaded disease na. Ano ibig sabihin ng dreaded disease? Dreaded diseases. Terminal in nature. Sabihin nyo may mga cancer. Gusto ninyo yan? No! Sige, silipat na natin kaya walang may gusto. Okay. So ito yung mga calamity, no, sa inyong lugar. No? Paano ninyo malaman na makakatanggap kayo? First, kailangan may declaration sa mga barangay na kayo ay nasa state of calamity. Yes, ma'am. There, pag active, 20,000, disability, 50K to 100,000. So, it is very OWA membership. Okay? Next yan. Ito, wala na tayo sa mga disaster, sa masakit na ulo. Education and Training Benefits Assistance. Ganito po mga, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang education or scholarship ng OWA ay maraming window. Iba-iba ang window. Okay? Hindi lang isa. Kasi marami nagre-reklamo. Binabash na naman ako doon sa podcast ko. Pero masayang-masaya talaga akong basahin ang kanilang mga bashing nila sa akin. Because, sa pamamagitan nun, mas napapaliwanag ko ng mabuti kung bakit hindi kayo nakapag-avail. Okay? So, maraming windows. So, we have the SESP. Dito sa window na to, pwedeng mag-avail ang inyong mga kapamilya, kapuso ng scholarship ng OWA. That is short-term training program. So baka may anak kayong gusto ng baking or yung asawa ninyo gusto ng automotive mechanic, pwede ninyo po yung paaralin. Pamangkin po. Pamangkin po ay hindi pwede. Isa lang anak. Next of kin lang po. Asawa, pwede. Patay na siya. Sumakabilang bahay o sumakabilang buhay? Sumakabilang buhay. Okay. So, pwede po ito SCSP. Okay? Another window is the information or ITC. Pwede po. Dito naman po ay pwede para sa inyong mga pamangkin. That is ITC dahil meron po tayong mga computer hub sa bawat OWA regional offices. So, pwede niyo po papuntahin doon, pero very basic lang. Excel, PowerPoint, and Internet. Ngayon, ang mga kabataan, hindi talaga sila ka-bright. Lahat ng yan